Sa panahon ngayon ng teknolohiya at social media, napakadaling sumikat basta't may talento, tiyaga at kaunting swerte. Isa sa mga ehemplong ito ay si Wamos Cruz, isang Pilipinong content creator na ngayon kilala hindi lamang sa TikTok at YouTube, kundi maging sa mas malawak na mundo ng online entertainment. Ang kanyang kwento ay isang malinaw na patunay na ang kasikatan ay maaaring abutin ng sinuman, saan ka man magmula, basta't may sipag, kakayahan at koneksyon sa damdamin ng masa. Nagsimulang mapansin si Wamos noong 2019 nang siya'y lumuhok sa Idol Philippines. Bagamat hindi siya umabot sa pinakadulo ng kompetisyon, ang kanyang kakaibang personalidad at energetic na sayaw ay agad na tumatak sa mga manonood. Doon pa lamang, ipinakita na niya ang kanyang kakayahang makuha ang atensyon ng publiko. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang kwento. Sa halip na mawala sa spotlight, ginamit niya ang plataforma ng social media upang pagpatuloy ang kanyang pangarap. Ang TikTok ang naging tulay ni Wamos patungo sa mas malawak na kasikatan. Dito siya nagsimulang mag-upload ng kanyang mga dance videos at nakakatawang skits na mabilis nag-viral. Sa pagdaan ng panahon, umabot sa mahigit 14 na milyon ang kanyang followers at higit sa 100 milyong likes ang kanyang natanggap. Hindi na siya basta content creator lang. Isa na siyang influencer, vlogger at kilalang personalidad sa online world. Bukod sa talento ng sayaw at aliw, si Wamos ay nakilala rin dahil sa kanyang kabutihang loob. Sa kanyang mga vlogs ngayon, makikita ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan gaya ng pagbibigay ng tulong sa isang pamilyang naninirahan sa ilalim ng tulay. Nag-viral din ang kanyang pagkikita sa kanyang long-lost father at sa kanyang kamukha na si Wamsi. Mga kwentong nagpapatunay na bukod sa kasayahan, dala rin ng kanyang content ang puso at koneksyon sa tunay na buhay ng Pilipino. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang ulat, ang tinatayang net worth ni Wamos ay hindi kasing laki ng sinusulat ng ilang mga blog sites na umaabot sa $3 million o higit pa. Sa realidad, ang kanyang YouTube channel Wamos Vlogs ay kumikita lamang ng higit kumulang $237 hanggang $1,000 kada buwan at taon ng kita na nasa $2,800 hanggang $12,000 base sa ad revenue. Ibig sabihin, kung sa YouTube lamang ibabatay, hindi pa ganap na super yaman ang kanyang kinikita. Gayunpaman, dito lamang umiikot ang bahagi ng kita niya, ang mas malaki ay nanggagaling sa brand deals, sponsored content at affiliate partnerships. Sa TikTok at Facebook, si Wamos ay may milyong-milyong taga-subaybay dahilan upang siya ay maimbitahan sa iba't ibang endorsement at paid partnerships. Sa industriya ng influencer marketing sa Pilipinas, ang mga may mataas na reach gaya ni Wamos ay maaaring kumita ng 100,000 pesos hanggang 1 million pesos bawat post, depende sa brand at campaign. Ito ang mas malakas na pinagmumula ng kita ng mga social media personalities at dito masasabi na malayo na ang narating ni Wamos sa aspetong pinansyal. Bukod sa kita mula sa social media, naipundar na rin niya ang ilang ari-arian. Isa na rito ang kanyang custom-made na van na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos, pati na rin ang kanyang koleksyon ng gold at diamond jewelry. Ang mga ito ay hindi lamang palamuti sa kanyang personalidad bilang influencer, kundi patunay na nakikita na ang bunga ng kanyang sipag at diskarte sa pera. Bagamat ibinenta niya ang ilan sa mga ito, hindi dahil sa pagkalugi, kundi upang matulungan ng iba o mag-reinvest sa ibang bagay. Ito ay indikasyon na may kakayahan siyang mag-ipon, gumasta at magdesisyon para sa kinabukasan. Ang kanyang yaman ay bunga ng pinagsama-samang talento, tiyaga, koneksyon sa audience at digital entrepreneurship. Hindi lahat ng tagumpay nasusukat sa laki ng pera. Sa kaso ni Wamos Cruz, ang kanyang tunay na tagumpay hindi lang ang halaga ng kanyang net worth, kundi ang kakayahang makaahon sa hirap, makapagpundar para sa kanyang pamilya at makapagbahagi rin ng biyaya sa iba. Noong Hulyo 2025, habang nagpapagaling si Wamos Cruz sa isang hamon sa kanyang kalusugan, nag-post siya sa social media ng isang mensaheng nagpapasalamat sa Diyos, sa medical staff, sa kanilang pamilya, lalo na sa kanyang partner na si Antoinette Gale. Kasabay nito, nag-post sa comment section ang promo ng Bet-Ko2, isang online gambling platform na siyang naging sentro ng matinding kontrobersiya. Umani ito ng batikos mula sa marami dahil sa hindi naangkop na timing habang siya ay nasa ospital. Ngunit ine-endorso ang pagsusugal na maaaring magdulot ng addiction at pinsala sa mga sumusubaybay, lalo na sa mga kabataang Pilipino. May mga netizens na nagpapaalala na kahit nakatigil siya sa laro, hindi kailangang himukin ng iba na sumugal sa ganoong pagkakataon. May ilan ding nagsabing kailangan ni Wamos magsilbing role model lalo kung may mga followers siyang vulnerable sa gambling addiction.
Lumabas si Antoinette Gale upang linawin ang death hoax na ito'y auto-reply mula sa dating nakasetup na comment automation. Hindi personal na aksyon ni Wamos habang nagpapagaling sa ospital. Hindi pa rin naging malinaw kung sino ang aktual na nagpindot ng post habang siya ay na-confine. Kaya nagudyok ito ng tanong sa pananagutan ng mga public figures sa rehistro ng kanilang social media accounts. Bago rito, may malaking kontrobersiya na dahil sa sobrang dami ng gambling ads sa social media at e-wallets tulad ng GCash, PayMaya at Grab, ito'y nagbunsod ng mga panawagan sa Senado at iba pang mga sektor na ipagbawal o higpitan ang lahat ng anyo ng promotion at access. Si Wamos Cruz, kilalang content creator at social media personality sa Pilipinas, ay matagal nang nakakaranas ng luslos o hernia. Isang kondisyon kung saan ang bahagi ng organ tulad ng bitukay dumadaan sa mahinang bahagi ng kalamnan o connective tissue, karaniwan sa may singit o tiyan. Ayon sa kanyang partner na si Antoinette Gale del Rosario, ang kondisyon ay matagal nang dala ni Wamos mula pagkabata pa lamang. Noong 1 ng Hulyo 2025, inanunsyo ni Wamos sa kanyang Facebook video na matagumpay na siyang naoperahan para sa kanyang luslos, ang mismong bahagi ng katawan na paano bumulge dahil protrusion ng organ. Bago pa man ang operasyon, nag-post siya noong Hunyo 30 ng mensaheng pina-opera ko ang luslos ko na agad na nag-viral sa social media. Sa isang vlog na inanunsyo kasama ni Antoinette, ibinahagi nilang ang kabuuang gastos ng operasyon at ospital ay umabot sa mahigit 400,000 pesos, mas mataas kaysa sa karaniwang presyo ng hernia repair sa Pilipinas, na karaniwang nasa pagitan ng 25,000 hanggang 100,000 pesos lamang sa mga pribadong ospital. Pagkatapos ng operasyon, agad niyang ibinahagi ang pasasalamat sa Diyos sa lahat ng doctors at nurses at sa kanyang asawa na si Antoinette Gale, pati na rin sa mga tumulong at nag-alala sa kanya, kasama si Najelay at iba pa. Sa harap ng pinsala na dulot ng sakit, nanindigan si Wamos na babalik siya sa trabaho kapag tuluyang nakarecover na. Matapos ang operasyon, inamin ni Wamos na siya ay kasalukuyang nakabedrest habang unti-unting gumagaling. Inaasahan na pwedeng makauwi sa loob ng 1 araw o 2, makabalik sa magagaan na aktibidad sa loob ng 3 hanggang 5 araw at buo ang paggaling sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. Ang buong karanasan ni Wamos Cruz ay sumasalamin sa isang matinding personal na hamon mula sa matagal na kondisyon, malaki at hindi inaasahang gastos, kontrobersiya sa social media, hanggang sa suporta ng pamilya at fans. Mas nakakaranas siya ng stress at emosyonal na pagsubok dahil sa operasyon, recovery at mga kontrobersiya sa social media na kinasangkutan niya tulad ng mga batikos tungkol sa gambling promotion at death hoax. Ngunit nagpapakita rin siya ng lakas ng loob at pasasalamat. Dahil sa kanyang kondisyon at mga pangyayari sa social media, may mga pagkakataon na siya ay nakatanggap ng batikos at pag-aalala mula sa publiko. Kaya medyo iba na ang dynamics ng kanyang pakikitungo sa mga tagahanga. Mas naisip niya ang kahalagahan ng kalusugan, pamilya ng mga mahal sa buhay at nagpapakita siya ng mas malaking pagpapahalaga sa mga ito. Kung noon ay aktibo siya sa paggawa ng content at pagpopromote ng iba't ibang mga bagay, ngayon ay nakatuon muna siya sa pagpapagaling kaya limitado ang kanyang mga aktibidad at posting at inaasahang babalik lamang siya sa normal na aktibidad kapag tuluyan na siyang nakabawi.